Sinadya ko ang Pantabangan Dam sa Nueva Ecija para hanapin ang black mass. Isang isda na may mukhang isang ahas, matatalas ang mga ngipin, kulay itim ang katawan, at lumalaki ng halos kasing haba ng isang tao. Dapat nakaalis na kami kaso hindi umandar itong pump namin. Habang inaayos ang aming bangka, may nakakwentuhan ako magkakapatid na mga isda. Kailan huling nahuli yung black mass na yun? Ay, mga 3 weeks na po. 3 weeks na bihira ba mahuli yun? Ay, bihira po kasi po malaki po yun. Halos umaabot po siya ng kasing haba rin itong bangka. Ha? Ganun kalaki? Umaabot po ng 60 kilos. Balita daw namin kayo yung pinakahuling nakahuli ng black mass. Gano'ng kalaki po ba yung black mass na nahuli nyo? 36 kilos. Pwede niyong pakita sa akin kung gaano kalaki yung haba niya? Yung haba siguro. Ito, magmula rito sa inupon ko to hanggang dito sa may motor na yan. Ay, ito. Hanggang dito, 36 kilos. Pang ilang beses nyo na nakahuli ng black mass? Isang beses. Sa talang buhay nyo, isa lang? Talang buhay. Nanlaban ba siya? Hindi. Wala na, lambot na siguro dahil nakabalot siya mabuti sa lambat eh. Anong kulay niya? May ngitim-ngitim gumba. Parang gano'n sa ng labahita ba? Tapos ang mukha? Yung mukha niya makakapon siya eh. Pungbok na ang bibig niya ganyan siguro. May ngipin, wala? Wala namang ngipin. Noong 2010, nakahuli ang mga isdang ito ng 56 kilos na tinatawag nilang black mass. Nung pinursigi ko na alamin yung black mass na yan, finally nalaman ko, isa pala siyang big head carp. You know, big head carps are not native to the Philippines. Inintroduce sila as a additional livelihood sila and additional source of protein when it comes to freshwater fish. Ang big head carp ay nagmula sa mga lawa ng Eastern Asia at China. Gaya ng mga lokal na isda na ayungin, plankton din ang pagkain ng mga big head carp. Ang bigat nito umaabot sa 65 kilos. Hindi pala siya yung kinakatakutan na isda, no? Dahil sa Pantabangan, nalaman ko that there are several species of fish na legal na sinid doon sa Pantabangan. Meron din naman na hindi nila malaman kung bakit nagkaroon ng ganong isda. Sa patuloy ko pang pag-iimbestiga, nalaman ko na bukod sa black mass, may iba pa raw na di pangkaraniwang isda ang nahuli dito sa Pantabangan Dam. Meron nga nahuli yung kumpare ko. Alam ko, di man ko alam po. Style piranha naman kanya. Kompleto ng ngipin. Babatas, parang ngipin na ng bata. Maputi? Ganito sa ngipin ng tao talaga. Ano may mapula-pula sa... Mapula sa dibdib. Ako, parang ano yun Parang, alam niyo ba yung itsura ng pirana? Kako nga, parang piranha na akong titignan na Ay, kailan nyo nahuli yun? Nahuli ng kumpare ko noong kanyan. Parang piranha to pare, kako eh. Ewan ko nga kanya, nung datakmain ko ngayon, kakagatin niya ako kanya, binater ko ng sagwan kanya. Pinalo na lang daw niya na ganito para maisampa niya sa bangka. Ngayon lang kayo nakakita ng gano'n sa buong buhay niyo? Nakita rito yun. Nung sinabi niyo yung description ng isda, syempre yung pinakakilala ng tao, pirana, no? Ayun, sabi niya, parang pirana nga ako dahil nakakatakot, ang tatalas ng ngipin, no? Syempre, nag-focus na ako about yung dinidescribe niya gano'n. Sabi ko, baka pwede natin puntahan na makita natin yung ngipin. Wala na, kinuha na nila yan. This is a big problem kung pirana ito. But of course, hindi tayo basta tatalon-talon na lang dyan at sasabihin na may pirana sa Pantabangan. We have to be scientific.